Hi guys, I'm Badong Rafista, and welcome to our show, Tales from the Isko Zone, Panpil Edition. So yung storya natin ngayon, tinawag natin siyang Panpil Edition kasi tatalakay siya sa mga issue natin tulad ng sakasarian, sexualidad, panitikan, at iba pang issues in life in general. So ngayon, simulan na natin yung kwento ng ating letter sender na si Vlad Gonzales. Tara guys, basa na tayo. Hi, ako nga pala si Vlad Gonzales. Matagal na akong nagsususpecha na mamamatay ako't matatandaan ng mga kamag-anak at kaibigan para sa mga bali-bali kong pagdedesisyon sa buhay. Ngayon nga madami akong mga bagay-bagay na pinoproblema. Minsan kasi, may kasama ako sa isang racket. Uy, pre, basta na. Tumingin sa akin. Ngumisi lang ako. Uy pare, ano ba yun? Ibang bakla na yata sa akin to eh. Hindi na pangisa ng ngisi sa akin. Japanese. Tara na nga para sa tayo ba ako lang kami sa atin. Huh? Ayun, at nagbadali na silang lumayo sa kinauupuan ko. Nung sinumbong ko ang nangyari sa isa pang nakasama sa racket, natawa siya at sabing, Hay nako pare, ikaw kasi. Siguro akala nila kung sino yung taong ngingiti-ngiti sa kanila. ganun ba talaga ka-weird kapag ngumisi ang lalaki sa lalaki? Bakit kapag girl to girl, carry lang? Heto pa, iba naman. Magaling kasi ako sa mga usapang take 2. Noong grade 6 ako, nag-top 1 ako noong second quarter namin. Pero hindi na nagtuloy-tuloy dahil sa third honor na kaklase namin, na itago na lang natin sa pangalang Marigold. Na kung mas marami lang akong alam na highfalutin words noon, tatawagin ko siyang the obese, conniving she-devil of Binayuyo Street. Pero nakontento na lang ako sa tawag na matabang traidor. Siya ang forever kontrabida sa kung sino man ang top 1. Paano? Lagi niya itong sisiraan, kinukutya. Uy girl, tingnan mo si Vlad. Oh, sobrang payato. Parang di pinapakain ng magulang. Oo nga, tapos tingnan mo pa yung uniform niya. Dito, natuto akong mag-stereotype. Naisip ko na lahat ng matabang babaeng competitive ay magaling manira at mang-backstab, na ang mga babae ay mahilig mang-chismis. I wasn't supposed to make music the rest of the year. I supposed to be married and bring in the chair, sit back and relax while drinking my beer. But here I am, just me and my guitar. Guess one can... Sa pagiging magaling ko sa pagiging number 2, madalas masakit para sa akin yon. Gaya ng pagiging number 2 ko palagi pagkatapos ng isang baitang, na kahit kailan, hindi ko kayang magtapos ng numero 1. Just got wiped clean. Here we go, another bad dream. I wasn't supposed to make music the rest of the year. I supposed to be married and bring in the chair, sit back and relax while drinking my beer. Things never go the way you plan. Oh, that's life. Medyo nakakainis. Lalaki ako. Masakit sa pride.
Huling reklamo ko na ito, si Sebastian Bello. Siya yung kaklase ko nung high school na ninakaw ang cassettes ng aking 2-tape musical collection ng Circus at Caterpillar. Naalala ko kasi siya kasi nag-text ang pinsan ko. Sinabi niyang nagising siya sa loob ng J-Ross Lucky 7 bus dahil may naramdaman siyang kamay na humahagod sa hita niya. At ang walang yang mamang gumawa nun ay si Tentanan! Si Sebastian Bello. Walang ya, basta lalaki talaga, manyak. Sobrang nalilito na po ako sa paghahanap ng clarifications tungkol dito. Help naman po, Master Pogi. Thanks and God bless. And Vlad, thank you very much dun sa letter na sinend mo sa amin, ha. So, base dun sa letter na sinend mo sa amin, meron akong dalawang advice para sa'yo. Una, ito, huwag kang judgmental. From the root word, judge. Ibig sabihin, husga. Huwag kang mapanghusga sa kapwa-tao mo. Huwag mong uhusgahan ng tao base sa kung babae siya o lalaki siya. Hindi lahat ng babae ay chismosa. At hindi lahat ng matatabang babaeng achiever backstabber. At lalong-lalo na, hindi lahat ng lalaki manyak. May mga girly nga dyan na mas manyak pa sa akin eh. There's more to gender and sexuality than what meets the eye. Hindi porket nagsusuot ng maikli ang mga babae, malalandi at pokpok na agad sila. When I told you maybe I was only being a lady. Though I told you maybe. At hindi porket nakapink ang seatmate mo, bakla na agad siya. Sweet thing, honey pie, looking good, caught my eye. I dig your vibe, your smile. Come here, let's talk for a while. I'm loving your company, feeling the electricity. Can't explain this chemistry. Something's coming over me. Don't you ever stop what your love is doing to me. Don't you ever quit giving what comes naturally. Sweet thing, baby, love, I can't get enough. You play it cool, give me a sign. What can I do to make you mine? What I'm saying ain't no lie. No time for feeling shy. I wanna holler and testify. You make me feel so sky high. Don't you Angas mo ah. stop what your love is doing to me. Makisama, wag matakot. Ayan Vlad ha, ito yung advice ko sa'yo. Matuto ka makisama, matuto ka makihalubilo sa lahat ng taong nasa paligid mo. At higit sa lahat, wag na wag kang manguhusga o mangjajudge ha. Ito naman, since mahilig ka sa number 2 base sa mga storya mo, ayan, kailan pa naging masama ang pagiging number 2?
Alam mo kasi, Vlad, ganito lang yan ha. Isipin mo, our life is like a vampire. It sucks. Kaya naman, matuto kang tanggapin kung anong binibigay ng buhay sa'yo. Hindi kasi lahat ng gusto mo makukuha mo. At saka, hindi naman laging masama ang pagiging number 2 eh. Oh, for example, nagkaroon ka ng first kiss. Nagustuhan mo ba yun? Di ba? Baka mas masarap pa yung second kiss mo kaysa sa first kiss mo. So, matuto kang Badong! Uy. Nasaan yung sinaing mo? Ay, putak. Oo nga pala, Ayan guys we're back. Ayan so ulitin ko na yung sinabi ko kanina. Hindi laging masama ang pagiging number 2. At saka kasi alam mo, ang buhay natin, sa mga desisyon natin sa buhay, meron lang tayong dalawang kababagsakan yan. Ayan, dalawa lang yan. It's either makukuha mo siya, tatanggapin mo, gagawin mo yung bagay na gusto mo, tapos, along the way, marirealize mo, hindi pala talaga yun yung gusto mo. Or, ayun, agad-agad, you can't have it. So, ang gagawin mo na lang, tatayo ka, pupunta sa direksyon na gusto mo, at yun, susundin kung anong nilalaman ng puso mo. Okay ba? Ayan, Vlad, thank you very much ulit sa pagsasubmit mo sa amin ng letter, So, dahil dyan, nag-submit ka sa amin ng letter, nanalo ka ng compilation ng mga essay ng mga estudyante ni Sir Yu sa Panpil 19. O, di ba? Kapal. Daming kwento niyan tungkol sa sexuality, pornography. So, ayan, para sa mga ka-berks natin na gustong mag-pass din ng mga letters nila, may mga questions, may mga katanungan, gustong humingi ng advice sa akin, contact nyo lang ako dito through our Facebook account, which is facebook.com/iscozone, or pwede kang diretsyong mag-email sa amin sa talesfromtheiscozone@fanpil.com. So, ayan guys, huwag kayong mahihiyang sumulat sa akin. See you next time sa ating mga susunod na episode sa ating Tales from the Isco Zone Panpil Edition. Bye! Sweet thing, honey pie, looking good, caught my eye. I dig your vibe, your smile. Come here, let's talk for a while. I'm loving your company, feeling the electricity. Can't explain this chemistry. Something's coming